Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agimat Testing. Bali meron nga lang pala akong gustong ipakita sa inyo na testingan ng Bato-Omo. Actually ako rin mismo ang gumawa ng testingan na to. Pangkaraniwan kasi nang nakikita natin na testingan ng Bato-Omo, yung pinupukpok ito ng martilyo. At saka yung nilalagay siya sa plastic tapos sinusunog siya sa apoy. Meron din tayong ilang makikitang mga video sa YouTube na kung saan ang isang Bato-Omo ay tinetesting sa pamamagitan ng baril. Meron din dyan na tinetesting ang isang Bato-Omo sa pamamagitan ng bisa nito sa kabal at marami pang iba. Pero ngayon mga ka-horror, yung ipapakita ko sa inyo na testingan ng Bato-Omo ay sa pamamagitan pa rin ng apoy. Bali dalawang Bato-Omo yung tetestingin ko mga ka-horror. Yung isa ay yung mismong pagmamay-ari ko. At kumbaga ito yung talagang laging daladala ko at iniingatan. At yung isang Bato-Omo naman ay yung in-order ko na nanggaling sa Shopee. So hindi ko alam kung ito bang Bato-Omo na ito ay may dasal na o may karga na. Bali yung gagawin kong testingan ng mga Bato-Omong ito ay gaya rin yung nakikita natin sa YouTube. Ito yung ibabalutin siya ng plastic. Tapos itetesting siya sa apoy ng lighter. Pero dito sa gagawin kong testingan mga ka-horror ay dalawang klase ng lighter yung gagamitin ko. Yung isa yung normal lang na nabibili na yung apoy ay walang pressure. Tapos yung isang lighter naman na tetesting ko sa mga Bato-Omong ito ay yung may pressure, kumbaga mas malakas yung buga niya. So tingnan natin mga ka-horror kung ano ba ang mangyayari sa mga Bato-Omong ito. So tara mga ka-horror at simulan na natin ang testingan. Bali ito nga pala mga ka-horror yung gagamitin natin sa gagawin nating testingan. So ito yung dalawang Bato-Omo at ito naman yung normal na lighter. Tapos ito yung pressurized na lighter. Tapos gagamit din ako ng pentel pen. Kumbaga lalagyan ko ng marking yung Bato-Omo na nanggaling sa Shopee para hindi ito magkapalit. Kasi baka magkapalit yung talagang tangan ko na Bato-Omo tsaka yung binili ko sa Shopee. At tsaka para makakumpara natin kung meron bang mangyayaring pagkakaiba dun sa gagawin nating testingan. So dito mga ka-horror ay una nating tetestingin yung dalawang Bato-Omo gamit yung normal na lighter. Tignan natin kung ano magiging resulta. So unahin kong testingin yung nabili ko sa Shopee. So yun nga, ginamitan ko siya nung lighter na normal lang yung apoy. At kita naman natin na talagang hindi nabubutas yung plastic. So tetesting ko naman yung Bato-Omo na talagang tangan-tangan ko. So ganun din, ibinalot ko rin siya sa plastic at sinindihan ko nung normal na lighter. Ganun din, hindi rin to nabutas o hindi rin nabutas yung plastic. So gaya nung napapanood natin sa YouTube parang hindi talaga kayang butasin ng ng ganung apoy lang yung plastic. Kaya naisipan kong gamitan ng may pressure na lighter. So tingnan natin kung ano magiging resulta mga ka-horror. So dito nga mga ka-horror ay sisimulan ko na yung pag-testing na gamit yung pressurized na lighter. So ibabugan ito mga ka-horror, mas mainit to, tsaka talagang bubutas ng plastic to. Tingnan nyo sa Bato-Omo na galing sa Shopee, saglit na saglit lang butas siya Ayan mga ka-horror. So tingnan natin kung ano magiging resulta kapag yung Bato-Omong tangan ko ang tinesting dito sa lighter na to, kung mabubutas ba to o ano. So tingnan natin mga ka-horror Aba, hindi nabutas Oh.
Ayan mga ka-horror. At ipapakita ko dyan. Ayan oh. Walang butas mga ka-horror. Ayan oh. So malaki ang pagkakaiba mga ka-horror ano. Yung kasing galing sa Shopee, saglit na saglit lang nabutas eh. Siguro kasi dahil hindi pa yung kargado o ewan ko kung legit ba na bato mo yun o ginawa lang. Pero yung bigat niya tsaka yung itsura niya is parehas. Pero itong tangan ko mga ka-horror ilang beses ko yung ginamitan ng lighter na may pressure pero hindi nabutas. So yun mga ka-horror yung pagkakaiba no. So yun mga ka-horror, at yan nga yung pagkakaiba ng bato omo na kargado sa dasal at orasyon kumpara doon sa mga bato omo na nabibili lang sa Shopee. Kung kayo naman mga ka-horror ay nagtatangan din ng bato omo, ay try nyo ngang testingin yung mga bato omo nyo nang gaya ng ginawa kong pag-testing sa aking bato omo kung parehas tayo ng magiging resulta. Kumbaga try nyo rin gamitan ito ng lighter na may pressure at tingnan nga natin kung hindi rin nga mabubutas yung plastic na ibabalot nyo sa mga bato mo nyo. So hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po. Shoutout nga pala sa mga ka-horror ko na patuloy pa rin sumusuporta sa mga video ko. Mabuhay kayong lahat mga ka-horror.